Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Happy weekend po. First weekend ba ito ng 2024? So dito po sa North America, January 6, morning po. It's ang lamig, 44 degrees Fahrenheit po dito sa lugar namin sa California. Siguro dito hindi po nag-i-snow. Sa ibang lugar, nako, mukha na po silang pulbos doon. Pasensya naman po. Pero ang lamig po, no? Iko-continue lang natin, mga kababayan, yung naudlot, nabitin na video natin tungkol po dito sa mga kupal at kupalera na ito. At magdi-disclaimer na rin po ako na rated R po ito. Kasi meron pong hindi magandang mga pananalita ang maaari kong mabitawan. So kung meron po kayong katabing minor, paalisin nyo muna, lower the volume, o better yet, maglagay na lang po kayo ng inyong Bluetooth. No? So disclaimer po, bawal po ang minors kasi po baka makapagbitaw tayo ng hindi magandang mga salita tulad ng itong mga to na kupal at kupalera. Ito po yung continuation kagabi, no? Kasi hindi ko po alam kung anong nangyari dun sa aking compiler, no? Hindi ko po napansin na yung kalahati ng video naputol. Pasensya na po kayo, alam ko bitin na bitin kayo, no? Ako din po nabitin kasi minomonitor ko. Sayang yung hindi nyo napanood yung sinama nating video ni PMP spokesperson Colonel Jean Pajardo. Pero itutuloy po natin dito. Bago po tayo magsimula, i-shoutout ko lang po lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like and share ng ating videos. Napakalaking tulong nyo po sa ating channel. Sa mga nagsusuper thanks, no? Maraming salamat po sa inyo. Yung super thanks po, yung habang nanonood kayo ng replay ng ating video, no? Naandyan po yan, pero you are not obliged to do it. Saka doon po sa mga gustong magpa-member, kung nakikita nyo yung join button at nais nyo magpa-member sa ating Simply Talkies Vlog channel, maraming salamat po and may God bless you all. So, ang pagpapatuloy ng ating pagbira, pagsupalpal sa mga kupal at kupalera na ito, no, na nagpapakalat ng fake news. At ito, no, mukhang napapaiksi na ang kanilang mga pagpapakalat ng disinformation or mga fake news. Mamaya malalaman nyo yan. Pero tirahin muna natin tong si General Kupal. Ha? Kilala nyo yan? Ito. Ha? Yari kang kupal ka. Ang yabang-yabang nyo. No? Kasi po dun sa video niya nung 7 days ago na yan. Kasi kahapon 6 days ago. Na inaasam nila na bago sana pumasok ang taong 2024, mag-resign na ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw po, marami na ng mga retired or opisyal ng AFP ang may hawak ng pulboronic video ng aking ninong PBBM. No? At huling-huli ang kanilang kasinungalingan. Kasi sinasabi ng General Kupal na ito na meron daw ding kopya yung nanditong kupalera na vlogger na totoong fake news at sinungaling. May kopya daw siya. Inamin dito ni Kupalera na wala siyang kopya ng video ni hindi pa nga niya napapanood. O di ba? Hindi mag-sync, no? Hindi sila in sync sa kanilang kasinungalingan. Huling-huli. At tandaan ninyo, ito rin si General Kupal ang nagsabi na in due time. Sinabi pa nila. Ewan ko kung sinabi nitong si General Kupal, pero may nagsabi sa mga minions nila na January 5th daw. January 6 na ngayon dito sa North America. January 7 na sa bansang Pilipinas. Lumagpas na yung A5. Ibig sabihin, bagsak kayo. Sagrado na ang grading system ay 1 to 5. 1 is the highest,
5 is failed, 5 kayo, 5 kayo, failed kayo, F kayo, kaya FU kayo. Ulitin ko po, no, disclaimer sa mga magulang at sa mga adults, kung meron man pong minor, paalisin ninyo, or better yet, maglagay kayo ng mga headsets or Bluetooth. Okay, yung po ang disclaimer natin, no? Tandaan ninyo, wala silang nailabas na pulboroni. Kailan pa nila yan sinasabi? Lalo na itong si Copalera. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Yung mga issue niya sa aking ninong at ninang na PBBM at Lisa Marcos. No? Populburon. Smuggler. Nasa drug list ni Digong. Nagtitrisam. Si Lisa ang talagang commander-in-chief. Pero wala silang mailabas. Ang sinasabi pa ni General Kupal, opinion niya lang daw po yun. Yari ka. Yari ka talaga. Dahil dyan sa isa mong vlog na yon na may mga larawan pa ni PNP Chief Acorda, AFP Chief Romeo Browner Jr. at ng aking ninong PBBM, yari ka talaga. Mamaya, mamalalaman nyo. Ipapanood natin sa inyo yung video. Pero, sibakin muna natin itong si General Kupal dahil, sa pagsipsip niya, dito sa Kupalera na ito, ayan ang nangyari sa kanya. Dinaig pa siya ng isang sinungaling. Biruin mo, sinasabi niyang general siya. One-star general siya. Pero, naniniwala siya dito sa fake newsmaker na ito, sa sinungaling na ito, na walang maipakitang ebidensya sa kanyang mga akusasyon, na hindi niya nga maharap yung kaso na ipinail ni Katunying. Katunying, shout out. Nabanggit lang po. Okay? At baka marami pang iba na nag-file ng libel case sa Kupalera na ito. Sa buwakang ina nito. Di ba, mga kababayan? Antindi. Ngayon, doon po sa latter part ng video ng fake news nito, sinasabi niya, dadanak ng dugo, mokong. No? Mamaya malalaman nyo ang pawang fake news nito, ang pawang kasinungalingan nito, mga kababayan. Kaya dapat itong one na ito, no, gawin na natin silang expelliarmus para mawala sila sa mundo ng social media. Hindi natin kailangan ang mga kapwa Pilipino na ganito na naninira sa gobyernong Marcos. Wala silang ebidensya. Maski na ipunta nyo pa yan sa korte, walang substance. Ano lang sasabihin sa inyo ng court, ng judge? Baka pagalitan pa kayo, baka ikulong pa kayo ng mga hurado, mga gunggong kayo. Diba? Dapat sa mga to, pinapaluhod sa munggo. O kayo ba, naranasan nyo yun? Nung bata kami, alam nyo yung bilao? Dahil sa kakulitan namin, kami mga magpipinsan. Alam to ng pinsan ko. Ang pinsan ko, makulit din kasi yun. Patitiyahin ko, kami. Pinaluhod kami sa munggo. Ang sakit. Tapos minsan, meron pang ganun. Lagyan ka ng libro. Sa kakulitan namin. Pero, naging marespeto po kami. Naging magalang kami dahil sa ganun. Hindi po yun. Wala po kaming alam sa child abuse nun. No? Hindi ko naman po ina-advocate yan. Pero ganun lang po kami na disiplina during that time. Hindi sa panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, the protection for that child is very, very strict na po. So, kudos, nagde-develop tayo. Pero hindi ko po ina-advocate na yung pagmamaltrato sa mga bata, sa mga minor, bawal po yan. Kaso po aabutin niyo dyan. Tulad nitong mga to. Ito na mga adult, na mga general, PM Mayor graduate daw sila. Ewan ko lang dito kay General Kupal, kung graduate ito ng PMA, alam ko ROTC ito. Hindi ko po inaano ang ROTC, ina-advocate ko po 'yan, no? Pero itong mga to naligaw ng landas dahil sa kasinungalingan ni buwakang ina. Ito pa matindi, mga kababayan. Itong si General Kupal, dun sa latter part ng kanyang video na yon, yung tinutukoy na fake news. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Galing na po yan sa Radyo Pilipinas
official FB page. Meron din sila sa X account, formerly Twitter. Sinabi po na fake yan. Ha? Fake. Okay. Alam ko din po na itong video ni General Kupal sa YouTube na yan, malamang may kopya na po dyan ng cybercrime ng PNP. Ha? Sa latter part ng video na hindi ko po yun isi-share. Huwag po kayong mag-share. Mamaya malalaman nyo yan. No? Huwag na huwag nyo isi-share ang mga fake news or disinformation. Okay? Sa latter part ng video na yun, mga kababayan, sinabi niya na laganap daw ang droga. Wala daw ginagawa ang administrasyong ito. Ayaw daw ng mga kasundaluhan na ang kanilang commander-in-chief, no, ay isang drug lords at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang tanong, may katotohanan ba yan? Di po ba? Hindi siguro ito nagbabasa ng balita si General Kupal. Ha? Ano kaya ang natutunan nito sa serbisyo? Ako nga, hindi naman ako, ROTC reserve lang ako. Dahil ROTC graduate lang ako sa kolehiyo, 2 years. Ha? Pero, ginagalugad ko po ang national at international news. No? As much possible, I want to be informed. O, sabihin nyo, well-informed Marites. Ang tawag dyan. Marites with an essence. Ha? Okay? Sa Facebook page ng Presidential Communication Office, tingnan nyo po yan. Report po yan ng DILG with the kapulisan. Ha? Hindi ka ba nagbabasa, Makanas? Ha? Di ba? Ano ang sabi ng report dyan? From the year 2023, they confiscated a total amount of 10.41 billion pesos of illegal drugs. How many barangays had been cleared ng mga pinagbabawal na droga? At ilang pasilidad ang ipinatayo para sa rehabilitasyon ng mga nalulung sa droga na kapwa natin Pilipino? Ganyan din ba ang ginawa ng poon ninyo? Ano ang ginawa ng poon ninyo? Ina-accuse nyo na addict ang aking ninong PBBM? You are freaking stupids. You are freaking idiots. Ha? Stupid na, idiot pa. Naku, superlative na po yun. Unahin natin. Tignan nyo po to, no? Courtesy po ito dito sa mga kasupporters natin o yung sinasabi lang mga loyalista sila ng Marcoses, no? Pinupost po nila yung resulta at balita na nagpa-drug test ang PBBM bago pa mag-eleksyon. Kasi sinabi nung gago na ito na poon ninyo na dadalhin kayo sa impyerno, ha? Hihintayin niya kayo sa impyerno na meron daw kandidatong tsumochongki. Kasi mayayaman, sayati, doon sila. Ano ginawa ng mga candidates? Di ba? Majority of them, except may ilan yata, hindi ko lang po alam, no, kung sino sila. Pero alam ko, dahil ako po ay sumusubaybay sa aking ninong, PBBM. At napanood ko pa rin yan kay Katunying. Si Katunying na surprise. Ano sabi ni Ninong? Negative. Binalita negative. Pero ayaw niyong paniwalaan. Di po ba? Dahil sa bungangang burak ng buwakang inang ito. Tapos sasabihin nyo may pulboronic video, hindi nyo man mailabas. Negative. Twice, nagpa-drug test. Negative. Di po ba? Pero kayo bulag sa katotohanan. Buti pa yung Lady Justice, tinakpan ng mata para hindi po siya maging bias. Kayo, takip ang mata nyo kasi bias kayo. Di po ba? So, who is much better than you guys? For me, it's the Lady Justice. Kasi gusto niya maging fair. Kayo.
Gusto nyo kumiling sa isang pamilya lang. Ito yung pamilya nitong hayop na ito. Na maka-pro-China. Ha? Ngayon, yung poon ninyo, yan sa balita ng Inquirer, isama na natin to, dagdagan na natin kasi usapan natin dito dahil General Kupal na sinasabing ang lala daw ng droga. Ayan balita, December 3rd, 2018, 5 years ago. Ano sabi ni Duterte during that, dyan sa isang event? Conferment of awards to the ASEAN National Organizing Councils. Sabi niya gumagamit siya ng marijuana to keep him awake. He blurted out. Pero, following day, pinabubulaanan nila. He was joking. Really? Maniwala kayo, mga kababayan, that he was only joking? You are freaking stupid. You are freaking liar. Huling-huli, nagmamariwana. Diba? Hindi pa legal yan sa atin. Ang gusto nga nung mga kasama niya, lalong-lalo na si Senator Wonderful tonight, i-legalize ito for medical purposes. Pero hindi pa po nangyayari. Hindi pa nga nadidebate sa Senado. Kayo dyan ng mga DDS, mga Duterte Dayukdok supporter. Ang ika nga ni Mike Abe, Duterte Bastos supporter. Ika nga naman ni Tokis, Duterte Burak supporters. Di ba? Nagchochongki. Baka hindi lang marijuana ang tinira nito. Baka nagpenta pa to. Tatanong lang. Di ba? Kaya nga may baka eh. Kayo po ba'y tumira ng penta? Di po ba? Tapos ia-accuse nyo ang presidente na wala naman siyang ina-admit. Yung iba dyan, sinasabi, lalo na yung interview nung si Greco Bellica sa News Blast SMNI. Sabi niya, dapat daw magsalita ang presidente sa bagay na pulboronic video. Gonggong pala kayo eh. Bakit magsasalita na naman ang presidente? Pinagbigyan na nga itong si Digonggong ninyo na accusing some of the meron daw kasing kandidato na chumuchongki, spoiled. Ano ang allusion ng mga tao noon? Ay, si Bongbong yan. Kasi sinabihan na ni Duterte, ako kay Marcos. Kasi spoiled brat yan. Tamad yan. Nag-iisang anak yan. Puro party lang yan. Dahil na rin kanino? Kaya may Marcos. Diba? Pinakita nila yan dun sa movie nung Bansot. Di po ba? Bansot na kababayan ko pa yan. Tagaga po. Nakakahiya, mga kababayan. It's shameful. Di po ba na kasama itong kababayan natin na bumibira sa ating Pangulong BBM? Di po ba? Dahil kagagawan na rin ni Amy. Putik na yan. Biruin mo yung ate, kapatid mo. Siya ang tumatraidor sa kapatid niya ba? Tanong lang tanong lang. Ito, sinama ko na sa isang video ko to, yung naputol. Tinatanong natin, si Senadora Amy Marcos, ang maldita ng bayan, ikaw ba ang tumatraidor sa kapatid mo? Kala ko ba ayaw mo ng traidor? Di po ba? Isipin ninyo, nagpa-drug test kasi siya ang inaalud. Yung pala, yung nagsalita, siya ang chumochongke. Tapos pabubulaanan nila, nako, nahuhuli kayo sa sarili nyong bibig. Tulad nitong si General Kupal at si Buwakang Inang Kupalera. Again, disclaimer, this is the third time. Rated R po ito, bawal ang mga bata. Kung nanonood po kayo, lagay kayo ng Bluetooth or headset or lower down the volume. As much possible, bawal po ang minor. Okay? So, ayan, patunay lang. Tapos, sasabihin nitong si General Kupal na laganap daw ang droga. Di ibig sabihin, walang ginagawa si DILG Secretary Abalos, walang ginagawa si PMP Chief Acorda Junior. Puro nga po junior eh.
Kasi junior ang presidente. Lagyan ko na rin yung ano ko, Simply Talkies Vlog Junior. Di po ba, mga kababayan? O ayan, at para at least matawa naman kayo kahit papano. O ano pa, mga kababayan? Eto, ha? Sabi ko sa inyo, kinler yan eh. Ano pa ang sabi ngayon ni PNP Chief Acorda Jr. Ha? Sa headline ng Philstar Global, January 3rd. PNP vows intensified crackdown versus illegal drugs, cybercrimes. O ayan, General Kupal. Ha? General Kupal Macanas. Illegal drugs, cybercrime. Tiyak dito, mahuhuli ka ng cybercrime dito. Ibig sabihin, hindi ka talaga nagbabasa ng balita or you are ignoring it because of the narrative of this buwakang inang kupalera na ito. Yan na nagsabi si PNP Chief General Acorda na. They will still intensify the crackdown of illegal drugs. Ang nabasa ko pa mga kababayan, dyan po sa bayan ng Aurora, may nahuli po silang suspected 3.4 billion of illegal shipment of pinagbabawal na gamot. Tapos sasabihin nyo, laganap, walang ginagawa. Mga gonggong eh. Kaya yung mga naniniwala sa inyo, ng mga followers nyo, nagko-comment pa ng, hooray, yay, pababain na, ngayon na. Mga gonggong kayo. Kayo na mga anti-Marcoses, kayo na mga DDS at ibang mga dilawan pink, no? Nagkampihan po kayo. The question is this. Gusto nyong mag-resign? Kusang mag-resign ang PBBM? For what? Na ibig sabihin, magre-resign siya na totoo yung akusasyon ninyo? Ni wala nga kayong mapakitang ebidensya? Nung mga kabaro mo na nagmamagaling? Di ba, mga kababayan? Kayo ang dapat mag-step down dahil kayo ay mga sinungaling. Biruin mo, sasabihin niya may mga active personnel daw ng mga PMAyer na disgruntled na dahil ayaw nila ng isang commander-in-chief na drug lords at chumochongki. At ayaw daw ipalabas ang video na panood na daw nila. Grabe, kasinungalingan yan. Kaya ngayon, ano po, ha? Eto po, headline ulit ng Philstar Global, January 5th, yung deadline nilang mga gonggong. PNP, cracking down on content creators, destabilizing government. O ayan, yari kayo, ang ina ninyo. Ito, I believe, correct me if I'm wrong, itong si PNP Chief General Acorda Jr. ay alam ko po ay isang Ilocano. Proud po ako sa mga Ilocano kasi misis ko Ilocana eh, no? Kung gusto po yan, masisipag po yan. Pero mga boksingero po. Joke lang po. No, misis ko po taga La Union. Shout out po diyan, no. Alam niyo na kung sino kayo. Yung pamilya ni misis diyan, no. Actually, yung kanyang isang pamangkin, laging nanonood ng vlog ko yan, si ay ko nang banggitin, basta alam mo na, pamangkin kung sino ka. Supporter ko po yan, no? Love na love po namin yung mga yan. No, biruin nyo, nakita na nila yan. Kaya, galit na galit po si Brigadier Acorda na isang Ilocano, ha? Correct me if I'm wrong. Tapos itong si Kupal General na si Macanas, ay, biruin nyo, isang Ilocano. At ang presidente, isang Ilocano. Hindi pa to nahihiya? Pero itong si Macanas, naniwala kay buwakang inang kupalera na ito? Di ka ba nahihiya niyan? Sa mga kababayan mong Ilocano, na turingang kang Ilocano, binabastos mo ang ninong kong Ilocano? Mahiya kaya. Hindi ko na po babasahin tong article na to. Kasi ipapanood ko na lang po sa inyo itong balita dito po sa UNTV. UNTV, maraming salamat po at hindi nyo po ako sini-CPR or yung copyright. Dahil marami na po akong video ninyo na nagamit at
naway pagpalain kayo ng Diyos. Ano? Sana yung hindi pa po nakaka-subscribe sa UNTV YouTube channel, subscribe nyo po sila. Diyan po ko karamihang nangunguha ng video, sa PTV at sa Net25 po. No? Mga maka-Diyos po yung mga yan. Okay, so papanood ko po itong balita. Again, shout out po UNTV. Sana hindi nyo po ako i-copyright. God bless you. 3 minutes and 53 almost, no? Ito po, si Colonel Jean Fajardo, no? Nagsalita po dito pero ulat po ito ng UNTV. Sabay-sabay po nating panoorin. Isa po ito sa mga pictures na nakikita natin ngayon na kumakalat sa social media kung saan ginamit po ang pictures ng ating Chief PNP, ng ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines together with our President with caption, AFP PNP Generals convincing PBBM to resign. Walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay sa umano'y pangungumbinsi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-resign. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, fake news ito at handa silang panagutin ang sinumang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law. Sa pagkakataon pong ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that, sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasagawa ng masusing cyber patrolling para matukoy ang mga social media site at YouTube channel na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isa sa sinasabing social media site ay ang General's Opinion na may 104,000 na followers. Again, inuulit po natin to all spreader of fake news. We are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kaugnay naman sa destabilisasyon, sinabi ng opisyal na wala silang namomonitor na paggalaw sa hanay ng pambansang pulisya ukol dito. Ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nagva-validate ng mga information in close coordination with our Armed Forces of the Philippines. Bagamat inirerespeto ng Philippine National Police ang pagbibigay ng saloobin ng mga retiradong opisyal ng PNP at AFP, nakiusap naman ang pambansang pulisya na wag nang idamay ang organisasyon na abala sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa publiko. We want to assure the public that the PNP remains a political, intact, solid, and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Ang pamunuan ng AFP muli ding tiniyak ang pagiging profesional at katapatan sa konstitusyon. Dea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan po. Maliwanag pa sa sikat ng bilog na buwan ang pahayag ng PNP through their spokesperson, Colonel Jean Fajardo. Makakasuhan kayo kung sakasakali after their investigation. No? Kasi yung ginawa, noon, nakita nyo, may nakalagay pa, the General's Opinion, tapos yung mukha ni General Kupal. No? You use the picture. Kasi ganyan iisipin eh.
no, yung perception ng tao na pag nilagay mo yung larawan dyan, parang yung shotgun photo na ginagamit ni Buwakang Ina kay Ninang Lisa. Ha? Sa photo pa lang na yan, na shotgun photo pa lang yan, people will think, uy, ano to? Tapos lalagyan mo ng very catchy na title. Dapat yan. Nire-report natin yan sa YouTube. Natanggalin niyang channel niyan. Kasi fake news. Pag ito nalaman ni YouTube, bye-bye 104,000 subscribers. Di po ba? Imbis na maging source of good information itong si General Kupal, wala eh. Pangkukupal ang ginagawa nila. Mga maling impormasyon. Kaya po anong sabi doon ni spokesperson Colonel Jean Pajardo? Mag-iingat kayong mag-share. Dito po sa Talkies ni Pidon, hindi tayo mag-fake news. Hindi tayo magdi-disinformation. Kasi galing po sa mga balita yung binibigay natin sa inyo. Binibigyan natin ng opinion. Di po ba? At hindi tayo magbibigay ng mga titulo na parang clickbait lang po. Ala naman akong pakialam kung 10 lang nanood ng video ko. Basta makapagbigay po tayo ng mahalagang opinion at reaksyon sa inyo. Pero yung karamihan sa atin, no? Mas gusto pa nilang makapangalap, makaalam, makapanood, makaparinig ng kasinungalingan. Tuwang-tuwa sila pag napapanood nila ang mga kasinungalingan nitong Buwakang Inang Kupalera na ito at yung mga minions nila. Yung sinasabing na-take down yung kanilang mga social media account, particularly sa Facebook. Ang sinisisi ay ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika. Ano kinalaman dyan? Di po ba? Ano ang sabi nila? Kasalanan na naman daw ni Ninang Lisa, mga gunggong. Patunay, nasanang ebidensya. Yung isa pa nga si boy girl dyan, pinakita niya, sinasabi na na-take down doon, tapos sasabihin, suspended lang pala. Iba po yung take down sa suspended. Di ba? Maski na English yung pagkakasulat doon, alam nyo naman ang difference niyan. Pag na-take down, meaning, wala na. Nabura na. You can no longer access it. Pero when you said suspended, na sinasabi niya, you are being only restricted. Hindi mo magamit ng how many days or how many months. Sa kanya, 180 days, 6 months. Di sila, ang galing naman nilang gumawa ng mga accounts. Ang dami nga nilang mga social media accounts, lalo na tong si Boljakerang Buwakang Ina nito. Sinasabi niya sa isa niyang vlog na na-take down daw yung 2 niyang FB account. Di nyo 2? Di ba? So therefore, you can create multiple accounts pero na-suspend lang yung isa mo. Galit na galit ka na sa gobyerno na sinisisi mo na ang pamilyang Marcos. Wala naman silang mapakitang ebidensya. Tulad nitong si General Kupal. O ayan. Ha? I-reiterate lang natin yung sinabi ni Colonel Jim Pajardo. Ito po sabi dito. She warned that content creators using their platforms to destabilize the government and spread false information could be maaaring maging liable kayo for unlawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 of the Revised Penal Code and for violation of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Law. Binanggit din dito, no? Binabasa ko lang po sa Philstar Global. I'm not giving you any yung ano dito, kasinungalingan. O sinasite nila yung general's opinion na yun. Kitang-kita nyo naman dun sa balita ng UNTV. At nang laki-laki pa ng mukha ni General Kupal dun. Tapos ngayon, magmamayabang pa sila. Di ko na ba sinabi? Opinion ko nga eh. Bahala na po mag-determine ang ating mga otoridad kung ano ang gagawin sa kanila. Pero ito,
paulit-ulit pong nagbibigay ng warning, it doesn't curtail. Huwag nyo pong i-allude na kayo ay pinipigilan sa inyong freedom of speech or freedom of expression. Hindi po yan martial law. Wala pong utos dyan ang Executive Department. The authorities, particularly the PNP or the AFP, are just doing their job para po hindi tayo mabulag, maloko ng mga kupal at kupalera ng mga ito. Nagalit lamang sa admin kasi because of their bitterness in their heart na hindi sila napagbigyan. Lalong-lalo na yung mga backers nila. Ito po mga kababayan ha, itong mga supporter ni Digonggong nag-iingay ng husto. Kasi kung maalala nyo, the previous year, no, the last quarter of the year 2023, ang napupuntirya po ay yung kanilang malditang visit na tamilmil na BP. Di ba? Sila ang lumalaban para sa tamilmil nilang BP. Bakit ko tinawag na tamilmil? Unang-una, ako po ay advocate sa West Philippine Sea. Kasi ako'y naniniwala through international ruling na 2016, may karapatan tayo dyan sa West Philippine Sea. And no one or nobody should bully someone because they are just yung malakas ang militar, malaking bansa, malaki ekonomiya. No one. Sabi nga natin, bawal tayong mambully. Hate natin ang bully. O bakit ngayon, binubuli tayo ng China? Ayaw niyong magsalita. Papabuli na lang ba kayo? Itong si Tamilmil, hindi makapagsalita. Bakit? Malaki ang pakinabang nila sa China. Mga putang ina nila. Di po ba? Pasensya naman. Walang sinasabi pagdating sa West Philippine Sea. Pero sa ibang issue, whether local or domestic or foreign, basta hindi kasama ang West Philippine Sea, nagbibigay siya ng statement. Tapos sasabihin ng mga followers niya, defenders niya, hindi naman siya ang presidente. Gonggong pala kayo eh. Bakit yung iba dyan? Nagsasalita. Nagbibigay ng statement. Hindi naman sila presidente. So ibig sabihin, aantayin pang maging presidente bago magbigay siya ng statement? Gago! Mga gonggong kayo, mga utak nyo taliwas. Twisted mind kayo. Ang ina naman. Di ba? Ito po lang sa aking sapantaha, sa aking opinion. Ay kayo, ano po ang nakikita nyo dito? Since siya ang puntirya noon, ang ginagawa ng mga supporters itong mga Duterte na ito, itong mga Duterte Dayokdok supporter o Duterte Bastos supporter or Duterte Burak supporters, ay inilalayo ang usapin. At pinupuntirya ang first family at si speaker o yung House of Representatives. Tinitira po nila para po mawala ang issue dito sa tamilmil na ito. Di nyo ba napapansin yan? Also, maybe lang baka lang, nagtatanong lang, may impluensya ba ang mga Chekwa sa mga ito? Dahil, iulitin ko, naninindigan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong, dyan sa West Philippine Sea. Bakit ka naninindigan dyan, Pidot? Ang niniwala nga ako na atin yan eh. At meron po tayong mga sources na nagsasabing, here we come. Di ba na balita? Babalita pa lang yan Nandyan po yan sa mga balita. Na i-vlog na rin natin yan. Na plano po nitong ating Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng istruktura na dyan sa Ayungin Shoal. Nagalit nga po ang China. Anong sabi ni Mauning? The Ayungin Shoal should be uninhabited. Sinungaling. Diba? Isipin ninyo. Galit na ang China. Kaya, maybe lang, tatanong lang. Sila ba ang nasa likod nito? No? Para po mawala ang ating isipan sa issue ni Tamilmil, yung issue niya sa DepEd, sa kanyang confidential fund na hindi na ibigay,
revenge factor at sa West Philippine Sea. Ibinabaon nila ang issue sa ating presidente, kay Ninang Lisa, kay Speaker at sa House of Representatives. Di ba? Di ba natin napag-uusapan ng SMNI? Wala na yung usapin kay Quiboloy? Wala eh. Di ba? Yung gagawing hearing ni Hontiveros kay Quiboloy, wala yung issue na yon, kundi ano po ang maingay ngayon? Itong mga kupal at kupalera na ito. Di ba nakita nyo yung diversionary tactic nila? Diyan magaling siguro itong si General Kupal. Di ba? Isipin nyo. Basag na basag si Tamilmil sa mga batikos, lalo na sa Makabayang Black. Di ba? Binatikos natin yung kanilang rally daw doon sa QC Regional Trial Court, yung second appearance na pinagkokomento na naman sila. Sino lang pumunta? Si Franz Castro. Oh, baka sabi nyo, kakampi mo na yata Makabayan. Hindi po. Ayaw ko rin sa mga yan kasi puro na lang yung kontra. Ha? Wala po pong magandang nagagawa yan para sa bayan. Hindi pumunta si Digonggong. Bakit? Anong reason niya? Ulitin natin. Malayo daw yung Davao sa QC. Okay. Pero yung mga supporter niya pumunta doon, ilan lang po sila? Wala nga silang 100 eh. Putang ina. Nung batikusi mo, galit na galit sila. Akala ko ba malakas kayong mga kupal kayo? Mga burak kayo? The following day, nagkaroon ng meeting ang PDP Laban, party nila. Nandun siya sa Taguig. O nasaan ang bayag mo, ha, Chonky boy? Di ba? Oh. Sabihin hindi nagchochonky, pinakita ko sa inyo yung balita ng Inquirer. Sabi niyong nagjo-joke si Duterte, ang galing ng depensa ninyo. Nahuhuli sa dila ni Satanat. Di po ba mga kababayan? Ayun no, nabibira natin sila. Si Tamilmil sa DepEd, kulang na kulang yung eskwelahan na projected na may tayo. Saan yung budget mo na mahigit sa 900 billion? Di ba? O ngayon, meron ka na namang trillion na budget for 2024. What you gonna do? Plant more trees. Plant more trees. The question is, how you do follow up with that? How many years those seeds will grow? Do you think that will grow biglaan na lang parang Harry Potter? Lakitus punusus. Ayun. Ano ba yung sinabi ko? Parang ganun ba? Nabigla na lang, laki-laki, hindi mo na mayakap o pwede mo nang gamitin. Ha? I-ano mo na, ilag mo na, tapos gawin mo ng eskwelahan. Ganun po ba? Nagtatanim ka para dumami ang puno at magamit makapagpatayo ng eskwelahan bago matapos ang termino o naghahanda ka sa 2028? Kapalagay mo how many years those seeds, those trees will grow maturely para ma-harvest. Pampagawa ng eskwelahan. Di ba? Nabibira siya. Kaya ang ginawa nitong mga minions nila, they had been kumpas-kumpas by their maestro. Eto, i-divert natin ang issue. O ikaw, buwakang ina mo. Ha? Gumawa ka ng issue. Kunwari may ganito, may pulboronic issue. Ha? Tapos si Macanias, ganito. Ikaw, Clemente. Ha? Ha? Si Clemente Enrique ba yun? Si Dado? Yung kapitan daw. Na sinasabi niya, ano ba, retard ba siya? Ang sabi nung unang balita nung Rappler he left the army in 1990, class of 1983 siya. Yun ang sabi ng Rappler, may kopya akong balita nun. Di po ba? Nagmamayabang sila na ganito daw, bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos kasi walang nangyayari sa gobyernong ito. Tignan nyo po yung vlog ko sa mga accomplishment ng Pangulo na ipinagyabang ni PBBM yung accomplishment ng gobyernong ito. Pero itong mga kupal at kupalera na ito, wala silang nakikitang ganyan. Na ang tingin nila, na ang puon nilang Duterte lamang ang mahusay magpamuno. Gonggong! Ina ninyo? Di sana,
kung napakahusay pala nitong Duterte na ito, wala nang mahirap. Sana kung napakahusay ni Duterte, wala tayong problema sa PUB modernization. Putang ina ninyo. Di po ba? Ni hindi nga na-implement ni Digonggong. Akala ko baka may nabakal. Di ba? Bakit ngayon? Nandiyan pa rin yung mga ngaw-ngaw, yung manibela, piston na ayaw nilang magpa-consolidate ng kanilang mga sasakyan. Napakamahal daw. Nung 2017 pa yan, sino namumuno? Si Duterte. Bakit hindi niya na-implement? Minuran niya pa yung mga driver. Sabi niya, mga putang ina nyo, mahihirap kayo. So be it. Ganon. Pero wala pala siyang willpower to back it up what he said. O ngayon, nanindigan ng Pangulo, walang extension. Di ba? Nagawa ba yan ni Duterte? Hindi. Umurong ang bayag niya dahil ano? Kakampi niya yung founder ng CPP, MPA, NDF. Di ba? May video yan. Tingnan nyo yung Twitter account ni Trillanes. Andon. Kausap niya si Joe Masison. Sabi niya, I will be a socialist president and a leftist president. It will be the first time in this country to have this kind of president. Di ba? Kakampi niya pala eh. Yung mga makabayang black, pero ginago niya, di ba? Kayo, nagpauto tayo, kasama na po ako doon. Ngayon lumalabas ang katarantaduhan. Sila nagkagatan. Dilaw sa dilaw. Pero ang Marcos hindi pumanig sa dilaw. Yan lang yan, walang kulay. Lahat tinatanggap sa gobyerno basta't ikaw ay may silbi sa gobyerno. May silbi kang manilbihan para sa bayan at sa mamayang Pilipino. Ganun po ang mentalidad ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong mga to, ang gusto ay si Digonggong dahil magaling daw o magaling sumungki. Di ba sinabi niya yan ha? Hindi ako nagsasabi ng fake news. Di sana dinimanda na, kinasuhan na ng PMP ang Inquirer. Na sinabi yan ni Duterte sa isang ASEAN Award. Ha? Tapos sasabihin nyo, joke? No, it's not a joke. It's a bad joke. Di po ba? Maggunggong pala kayo eh. O ngayon, yari kayo. Na? Yari ka. Ikaw, na general's opinion. Alam nyo naman kung sino yan. Kitang-kita yung mukha niya. Di ba doon? Kaya yan, galit na si PMP Chief Acorda. Ngayon, nagsalita din doon sa video na yon yung statement ni General Browner regarding the AFP. Basahin na lang natin dito sa last paragraph. Yung last sentence. With the strong leadership of our Commander-in-Chief, the AFP will move as one in defeating all threats to our peace and national security. Ayan, yung mga destabilizer dyan ha, kayong mga retard na mga sinasabi nyong official kayo ng AFP at PMAers, ano ang clout ninyo sa mga current o active na mga members ng AFP? Nagsalita na po si General Browner. No? So kayo ang dapat mangatog. No? Kasi ang sabi nitong si General Kupal, nangangatog na daw po si PBBM. Di po ba? Kakahiya naman kayo. Hindi na daw nakakatulog. Putang ina. Bakit? Pati ba naman sa kwarto ng first couple, meron kayong video surveillance, alam nyo? Nangangatog na si PBBM. Dahil sa puting ahas ni buwakang ina? Walang puting ahas. Make-believe po yan, mga kababayan. It is just a make-believe. Kaya ngayon, yari sila. Ayan para maging katotohanan yung sinasabi natin. Quote card, PMP cracking down on bloggers, destabilizing government. Yari kayo kay PMP Chief. Ginagalit nyo sila. Mga hinayo pa kayo. You are destabilizing a government, legitimate government na wala namang ginagawang masama sa bayan, pero kayo pinipilit nyong sinisway, inuuto
nilalason ninyo ang kaisipan ng mga kapwa ninyo Pilipino. Anong klaseng Pilipino kayo? Ang gusto nyo na lang palaging pabagsakin ang hindi nyo gustong namumuno dahil lang sa inyong personal interest, dahil lang sa inyong personal bitterness or being selfish or what we call narcissist individuals or group. Kasi yung mga backer ninyo ay tinanggal. Ngayon sila ang bitter na bitter. Di ba? Kita nyo yan? Naghahanap sila ng kapalit. Di ba? Feeling nila entitled sila sa lahat ng bagay dahil sila ang sumuporta. Mga gonggong pala kayo eh. Di sana kung gano'n ang mentalidad ng Pilipino, lahat ng bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos ay nagwiwelga na. Pero hindi. They put this president, this man, believing that he will steer us to the right direction. And that's what he is doing right now. Pero kayo, na wala nga kayong 100, ha? Kayo pa ang gustong sisira sa mayorya ng Pilipino? Kayo ang gustong magpabagsak sa Pilipinas? Kayo ang dapat itapon doon sa sinasabi ni Digong. He'll wait for you in hell. Mga kupal kayo. Kakaasar kayo. No? O yan po mga kababayan, ulitin natin. Iniimbestigahan na po ng PNP itong fake news na ito at alam nyo na kung saan yan. Kitang-kita po yan dun sa ulat ng UNTV. Galit na po ang PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Salute to you, sir. Imbestigahan nyo po yung mga kupal at kupalera na yan. Dalawa po yan. No, si General Macanas at si Captain Dalipe o Clemente. Clemente ba pangalan ng kupal na yun? Si Enrique. Yung ang yabang-yabang putang ina. Kapitan lang pala. Ito lang yan. Kung retiretado ka, bakit kapitan ka lang? How many years you spend in service? Bakit kapitan ka lang? Hindi ko naman po nilalang lang. Pero siya, ang na-achieve niya, kapitan lang. Di ba pagka-graduate mo ng PMA, second lieutenant, and then you can be a first lieutenant, and then kapitan? Hanggang doon lang ang ginaya mo. Tapos magmamayabang ka sa amin. Oh, gonggong. Oh, yan po, no? Kudos po sa PNP. Salute po. General Benjamin Acorda Sr. Jr. At ganun din po kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sige po, ha? Bantayan nyo po yung mga yan, no? Kami pong mga admin supporter, nasa likod nyo po kami at ang mayor na ng Pilipino. Kokonti lang po yung mga yan. Dapat talagang palanguin na yan, papunta ng China yung mga yan, no? Kaya iniisip ko mga kababayan, diversionary tactic ito eh, nitong mga sobrang mga dayukdok supporter ng Duterte. Oh, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.